Abante was not able to advance. So, hindi siya nakabante. Because he's just second placer. This is not showtime that the first runner-up has entered to the next round. Ha 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 ha. That's why his princess daughter is frowning. No consolation prize. Ang saya. Just because you lost with feelings doesn't mean you get to win by technicality. Okay? Bye-bye. So, isinare ni Edwin Zamora ang post ng Batas PH. Sabi dito, Supreme Court strikes down second placer rule. Nako, matindi ito dahil desisyon ng Supreme Court. Basahin natin ha. The Supreme Court in Bank has abandoned the second placer rule as it held that there is no legal basis for proclaiming the second placer in elections when the winning local elective official is disqualified or ineligible. Instead, the rules on succession in cases of permanent vacancy as stipulated in the local government code shall be applied. Nabasa ko itong desisyong ito ng Supreme Court tungkol sa Maguindanao, Governor Alipax Magindadato, Mangundadato, na kulang siya ng residency pagiging governor, ganun. Hindi ko na lang ma-summarize. Basta yun ang basihan ng in-bank decision na ito ng Supreme Court na yung second placer doon sa Maguindanao na election ay hindi pwedeng uupo. So, wala daw legal basis. Ang masunod yung local government code. So, hindi ko na-research kung ano ba ang sinasabi sa... So, meaning, si Congressman Abante, siya man ang second placer. Na-disqualify si Congressman-elect Joel Oy sa citizenship issue. So, dahil sa desisyon ito ng Supreme Court, sorry na lang. Instead na umabante, lalong umatras. Magbasa lang tayo sa mga comments ha. Eden Trinos, oh loko. Flor de Len, baga walang himala. Panatik, buti naman. John Sacatinho, so sino ang papalit? Tingnan natin. Hindi ko rin alam sinong papalit eh. Bakante nga eh. Yan, there will probably another election. Yeah, election again. Yun. Special election. Tama. Special election. It abroad. Lol. Is it true that she was fired as spokes as SHOR? Also, the nerve, if she is... So, hindi ako sure nito ha. Based sa mga comments na nabasa ko, agree, special election para ma-determine sino ang uupong congressman sa 6th district ng Manila. So, antabayan na lang natin ang further details dito. Hintayin din natin ang pahayag kampo ni Congressman Abante kung anong masasabi niya. Then of course, COMELEC. But alam niyo naman, ang desisyon ng Supreme Court, yun ang nasusunod palagi. Hindi mo talaga mabali. Parang kung nagsalita ng Supreme Court, yun na yun. Is the highest arbiter ng ano. Okay. So speaking of Princess Abante, yung I don't know, nakakahiya ba or ano, kulang sila ng coordination. Yung sinabi niya na hindi daw, ang House of Representative daw, hindi nag-file ng administrative or criminal complaint against kay BP. Yun ang pahayag niya eh. Ay, napilitang nagsalita si Ombudsman Martires na, kung hindi kayo nag-file, bakit kayo nag-furnish sa aking opisina ng committee report ng good government? Ano yun? Anong purpose nyo? Pinadala nyo ako para scratch paper, para souvenir, para ano kay... Ay, wala naman pala kayong plano na magsampa ng kaso. So, nakakaya yun. Hindi sila nag-uusap. So, nakakatawa pa tuloy. But, makita nyo ang Office of the Ombudsman, dahil nakatanggap siya, that's a formal document, ang SOP is pasagutin yung nasasakdal. Kaya
nagkaroon ng order ang ombudsman, pinapasagot kampo ni BP Sara tungkol sa, ang daming kaso, patong-patong, lahat na lang na pwedeng kaso. Binilang ko parang siyam. Ano doon is plunder, ano pa, betrayal of public trust, bribery, so lahat na lang ng kaso inilagay doon. But anyway, you cannot put a good man or woman down. So, bahala na ang mga yung kaibigan ko nga, si Chris Torres, sabi niya, Sir, grabe naman ang ginawa ng ITSOR. Daming kasong isinampa kay BP Sara. Sabi ko, don't worry. Kayang-kaya ng mga abogada ni BP Sara. Yung 16 lawyers niya sa impeachment court, sila na rin ang aasikaso niyan. May nagtatanong din, ba't kaya ni BP Sara magbayad ng ganong kadami ng abogado? Remember, yung husband niya is abogado, may sariling law practice. So, huwag na kayong magtaka kung ganyan. Ibig sabihin, maraming handang dumupinsa kay BP Sara, kaya huwag na kayong magtaka sa dami ng kanyang abogado. Okay? So, good luck na lang po kay Congressman Abante kung makaupo ba siya o hindi. With this development na may ruling na ang Supreme Court, second placer, hindi pwedeng makaupo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan, bahay ang tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Balik na kami na kan. Uy, kaya kainin uy. Salamat na yun. Walang nanay. Walang manigil isa to. Isa drop yung asawa sa lang. Kilo sa akin din dali. Kita ano pa fix. Ato wala ta pa diyan. Ha? Tapao tagayo din maka. Oh, karon niya ate, nakabalay na gid mo, nindot na gid kayo yung atop. Salamat sa Ginoo sa nagtabang. Sa nagtabang. Nautunta nga madugangan pa. Napay kulang. Nautunta nga magpadayon ni kailangan pa ang nanginahanglan sa tabang nga panay panalangin. Salamat sa Ginoo sa naghatag. Sama sa amo nga kung walang tabang di man makabalay. Tungod sa kalisod di pagid mi kabalay. Daghan among trabaho, mangurnal mi di mi makapalit og sen kay igor ay palit konsumo. Oh, lagi. Nakabalay gid mi kay nay sinya hinabang. Panalangin. Panalangin, salamat sa Ginoo. Oy sige, salamat kayo ya, te. Oh, nindot na gid kayo ang ilang atop.